sisiguraduhin ko sa inyo, hindi nyo magugustuhan ang restback ng inyong abang lingkod. Alam nyo, isa sa nais nating tutukan at sana ay napapansin ng ilang mga namiminuno kung saan mang lugar or maging lugar nyo, sana bigyan nyo ng pansin, yun magkaroon kayo ng magandang programa pagdating sa kalusugan or health ng ating mga kababayan. Ito matagal na nating pinaglalaban dahil ang aking ina kasi since 1985, since I was born, hanggang sa siya ay nawalan ng buhay noong 2013, siya ay barangay health worker. Napakahaba hong panahon na pinaglingkod ng aking magulang bilang BHW. Isa sa nakita natin at nais nating i-improve talaga ito kakayahan ng ating mga BHW. At the same time, ma-improve yung kakayahan ng barangay mismo. Barangay mismo na magkaroon ng magandang plano pagdating sa kalusugan. Kasi marami mga kababayan natin, pag nagkasakit, kakapusan sa pera. So pag kulang sa pera, ano mangyayari? Yung iba iniinda yung sakit, hindi nagpapatingin. Yung iba iniinda yung sakit, hayaan na lang, na lumala. Kasi wala naman nga silang kakayahan. So maganda na kung meron plano pagdating. Kasi alam niyo naniniwala ang inyong lingkod na pag malusog ang iyong mga mamamayan, malusog ang iyong pamayanan. Pag malusog ang mga naninirahan sa iyong pamayanan, mas maganda ang magiging outcome ng sabi nga natin ng inyong mga programa. Kaya maganda tinututukan yung health. Una, ang problema pag wala pera ang ating mga kababayan, tinitiis ang sakit hanggang sa lumala, di ba? Pangalawa, pag biglaan kailangan dalhin sa ospital, kailangan isugod sa ospital, minsan yung kakulangan sa kaalaman ng mga tao, ng mga kapamilya na nagsugod doon. Paano makakatipid, paano makakalapit sa mga dapat lapitan. Minsan dumarating yung point na kailangang ibenta ang bahay, ibenta ang ari-arian, ibenta ang mga inaalaga ang hayop para lamang maibsan yung kanilang kakulangan doon sa aspetong medikal. Na sana nga kung meron programa para dito sa kalusugan, mas naiiwasan sana ang mga ito. Yun iba natitake advantage. Halimbawa biglaan nagkasakit, kailangan ng pera. Isasangla o kaya naman ay ibibenta yung bahay at lupa. Babaratin naman nung isa. Babaratin, lalo na, di ba? Marami tayong kwento ng ganyan Sabi ni Sir Bert, basahin natin to magandang hapon mga kabarangay, tama ka, mahalaga ang health natin, lalo sa mga senior. Tulad sana, may totoong programa para sa lahat ng senior. Yun yung isa sa inaano natin. Isa rin po yan sa pangarap natin na kahit na yung simpleng maintenance medicine sana ng ating mga senior citizen, sana napoprovide na ito. Hindi naman ganun kamahal yan Sa totoo lang kung gugustuhin, maaari ihingi yan, kung marunong manghingi, maaari lagyan ng pondo yan, kasi hindi naman lahat, at hindi naman siguro ganun karami ang senior citizen ng isang barangay. Or kung marami man, sana kahit, kung hindi kayang bigyan lahat, di at least masubsidize o kaya ay mabawasan. Kung ang kailangan sa loob ng isang taon ay 365, kasi isang taon yun, di ba? Kung merong maiibigay ang natulong sa kanila na at least mga 150, kalahati man lang, hindi ba malaking tulong yan? Hindi ba malaking tulong sa ating mga kababayan? Kaya nga, iniisip sana natin, sana meron ding special focal person ang bawat barangay. Yun yung mga nakikinig sa akin, mga kapitan, mga nakikinig sa akin nasa konseho, isipin ninyo kung paano, or kung gusto ninyo, pwede ninyo akong tanungin, pwede ninyo akong, kung ano yung aking idea tungkol dito. Kung gusto naman ninyo, sabi ko nga, binubukas natin ito kasi sino bang makikinabang? Ang makikinabang nito ay mas nakararaming Pilipino. At ang gusto natin, mas marami ang makinabang.
Kaya kung may mga nagnanais dyan na mga halal na opisyal o kaya naman no, mga nagnanais na samahan na makatulong, gawin ho natin yung ilang idea. Bakit hindi ho natin subukan? Ha? Una ho yung paglalagay ng health focal person natin. Para ho pag merong mga kababayan tayo na na-ospital, hindi alam kung paano hihingi ng tulong, meron ho tayong tao na marunong at alam kung ano yung mga proseso pagdating doon sa mga gagawin, no? Lalo't higit lalo't higit habang nasa ospital bago lumabas. Lalo na kung nasa public ho yan, maaari ho yung ilabas ng walang binabayaran. Kung nasa private ho yan, maaari ho yung mailabas na kokonti ang babayaran. Paano? May mga paraan po dyan. At yan po yung ninanais natin. Ano ho? Yan po yung mga ninanais natin na sana ay naiisip din ng ilan nating mga halal na opisyal ng iba't ibang lugar. Kaya nga sabi ko, bukas po yung tanggapan natin, bukas ho itong ideyang ito at hindi ho natin ito sinasarili. Ibinibigay ho natin ang ideyang ito para para mas makatulong ho tayo sa higit na nakararami para sa atin. Magandang hapon, Ma'am Pura Sinag, at syempre, ang aking tiyo ay maraming salamat sa aking tiyo Jose, na nag-komento sa atin. Ito ho yung ating hangarin no? At kung mas marami ho ang maghahangad sa atin na mas mapaganda, mapagaan, hindi na ho yung mapayaman no? Kung hindi mapagaan ang pamumuhay ng ilan nating mga kababayan, hindi ho ba ba't napakaganda ng legasiya na ating iiwanan? Yun ho yung hinahanap ng napakarami. Ang magkaroon ho tayo ng mga programa, proyekto na labis na makakatulong at the same time ay talagang magkakaroon ng epekto sa ating mga kababayan. Yan ang naisin ng inyong abang lingkod dito sa ating mga programang ginagawa. Kaya nga ho, sabi natin, ang paglilingkod naman ay sa kanya-kanyang paraan yan. At katulad ho namin, mga broadcast journalists, katulad ho namin mga sabi nga ay may tinig sa radyo, may tinig na maaring magamit, hindi po natin sinasayang ang mga pagkakataon na tayo po'y makapagbahagi. Dahil sa pamamagitan ng ating pagbabahagi na ito, baka ho pumasok sa idea ng ating mga lingkod bayan, gawin nga natin ito. Ha? Tingnan nga natin kung paano ito may isakatuparan. Kasi marami hong maigi ho kung ang lahat ng tao, at alam niyo ho kung bakit pumasok sa akin na dapat may focal health person ang isang barangay, natutulong sa kanyang mga kabarangay every time na may nasa ospital. Hindi naman ho, sa atin hong programa, hindi ho natin ginagarantiya na barangay or yun hong ang magbabayad. Hindi po Pero meron hong tao tayo na makakatulong, tuturuan natin kung ano yung proseso at kung paano makakatipid, kung paano makakahingi ng tulong ang ating mga kababayan. Dahil marami ho tayong nauospital na mga kababayan, mga hindi ho marunong magsalita. Marami ho tayong mga napupunta sa ating mga ospital, namumura ng nurse, namumura ng guard, At yan ho yung isa sa nilalabanan natin, ayaw na ayaw. Sabi ko nga, wag na wag ho ninyong gagawin sa aking mga kababayan, especially kung nurse, kung guard ka ng ospital, staff ka ng ospital, pagmamataasan mo ng boses yung isang pobre dahil hindi niya alam ang kanyang gagawin, wag na wag yung gagawin yan. Ako ho mismo, maraming beses na ho itong nangyari. Alam ho yan ang ilan nating mga kababayan, mga natulungan. Ako ho mismo pumupunta sa ospital. Ako ho mismo ang humahanap dun sa mga staff na sabi nga, nagtataas ng boses sa ating mga kababayan. Kaya wag na wag ho ninyong gagawin yan. Kung meron hong nakakaranas dyan, subukan ho ninyo. Ilapit ho ninyo ang programa, ang inyong problema sa programang ito. Kung kayo ay sinungitan, kung kayo ay tinarayan, ng mga gwardya, ng mga hospital crew, o kahit lang doktor, dahil hindi nyo alam ang gagawin. Kaya nga po pumupunta dyan, para magkaroon ng at the same time, gamutin at solusyonan ng ating problema. Hindi ho tayo pumupunta dyan, para lamang ho pagalitan ng mga demuhong mga ito. Kaya sabi nga natin, ayan ho ang ayaw na inyo abang lingkod, kaya wag na wag ho ninyong susubukan. Kaya nga ho yung programa nating pang umaga,
pinangalanan na nating resback eh. Ha? Dahil sabi nga natin, pag may mga nagsusumbong ho sa atin, pag may mga humihingi ho ng tulong, ano ho, para ho bang rumeresback tayo? Pumupuntahan natin, tinutulungan natin sila. At sisiguraduhin ko ho sa inyo, hindi nyo ho magugustuhan ang resback, ha? Ng inyong abang lingkod. Ano? Kaya yan ho ang ating pinipilit, no? Na itanim sa isipan ng ating mga kababayan.